Okay, mga kabunyo, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo. Anong oras man po diyan sa inyo ngayon? Umaga man po, tanghali, gabi. Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ongoing na ang balikatan, nagsimula nung April 22. Ngayon, inanunsyo na siyempre maritime exercises 'yan. Parang ano 'yan parang mayroon diyang tatargetin na enemy ship. Mayroon diyang parang ano lang, kunwari yun yung enemy ship. Tapos yung enemy ship na yan, tatargetin yan sa balikatan exercises, papasabugin yan ng mga tropa ng Amerikano at US. Ngayon, ang tatargetin na parang enemy ship na papasabugin, papalubugin, ay isang barko na gawa ng China, made in China. O ngayon, ano yon? Anong pangalan ng barko? Lake Kariaya? Lake Kaliraya? Nagre-react ngayon ng China. Nagre-react yung China. So, medyo negative at mahigpit ang reaksyon ng China. Galit ang China. Bakit daw ang papasabugin na barko ay made in China? Ano bang ibig daw sabihin ng Pilipinas at ng US? Dapat daw mag-isip-isip. Alam niyo mga kabunyog, nakakatuwa tong mga nangyayaring ito. Ang sabi naman ng Pilipinas, yung spokesperson ng Philippine Navy, yan naman yung isa sa pinakaluma nating barko. Kung nga naman papasabugin mo, hindi pa luma. Siyempre, pag mayroon kang titestingan mong pasabugin, palubugin, kasi gagawin mong parang kunwari target, pipiliin mo yung barko mo na pwede nang sirain, palubugin. At nang nakita nila yung pinakalumang barko na pwede nang isacrifice, hindi na masyadong kailangan, itong Lake Kaliraya. Nagkataon lang na made in China ito. Kaya ang nangyayari, naglabas ng official statement ang China, kinukundina itong plano na pasabugin yung made in China na barko. Karamihan talaga naman ng barko natin, dahil mura nga naman ang gawang China, dahil mahinang klase. Alam naman natin yan, pag sinabing made in China, mahinang klase, pero mura. Ay sa part ng Pilipinas na nagtitipid tayo, yung mga galing kasi ng US na barko, magagandang klase, pero second hand. Binibigayan sa atin ng US military assistance. Pero yung bibili tayo ng mga bagong barko, yung mga dahil bibili tayo mura lang kasi nagtitipid tayo. So anong nabibili nating mga barkong mura? Di yung gawa ng China. Yung gawa ng China nabili natin mga luma na mahina ng klase, yan yung tatargetin ngayon sa exercises na gagawin sa balikatan. Ay nung nalaman ng China na ang target ay made in China na barko na luma, nagalit ang China. Kaya nakakaano naman tong nangyayari. Binibigyan ka agad ng China ng ng negative na yon. Kung gawa man ng China yung tinatarget na yan o tatargetin na papalubugin sa military exercises ng balikatan, dahil nga siyempre pipili ka nung luma na pwede nang isacrifice. Sige na, pasabugin na natin yan. Ngayon, ano ba yung pinakaluma? Ano ba yung luma na mahinang klase na pwede nang isacrifice, palubugin na? Di China, made in China. Ito, panoorin nyo kasi mga kabunyog yung balita, yung reaksyon ng China. Ito. Balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Pinalaga naman yan ng China at saka nagbanta. Nasa frontline ulit yan si Brian Castillo. Ito ang BRP Lake Kaliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan at yan ang balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa Lawag, Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili sa BRP Lake Kaliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China
at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Buwelta naman ng Philippine Navy, huwag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal na at luma na ang BRP Lake Caliraya, kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. It's an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise, and the same thing we are doing with Lake Caliraya. We reserved it for exercises such as Baligatan, so we can have the target for our firing. Ilang araw mula ngayon, sama-sama nang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. Sasama rin sa unang pagkakataon ang French Navy para sa multilateral maritime exercise. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. O yan, okay. Nakuha nyo mga kabunyog? So ako, nung diniscuss ko to ngayon, hindi po yan fake news. Ako po, hindi ako nagdi-discuss ng fake news. Ganun talaga. Ngayon, pwede rin naman na ang pasabugin ay barko na gawa ng Amerika. Oh, kung luma na at pwede nang pasabugin, luma na. Hindi naman magagalit ang Amerika nun. Kung gawa ng Amerika yun tapos papasabugin o kaya gawa ng Japan, basta luma na. Ay dito, nagkataon na luma ng barko na pwede nang isacrifice kasi sisirain eh. Yung gawa ng China. O ito namang China, masyado namang sensitive. Linalagyan ka agad ng kulay. Ano bang pakialam nila sa atin? Pati ba yung barkong papasabugin natin sa ating military exercise, papakialaman pa ng China? Ay, matindi to mga kabunyog. Kaya, mga kabunyog, itong ginagawang ito ng China, masyadong OA naman. OA? Di ba? Actually, paano kung ang pinakalumang barko sa ano natin na pwede nang isacrifice kasi sisirain yan, sayang. Paano kung gawa ng Japan yan o gawa ng US? O pwede naman ganun eh. Magagalit ba ang Japan at US? Hindi, kasi normal yon na sa mga target exercises, papasabugin mo, papalubugin mo, bubumbahin mo, pipili ka nung pwede nang isacrifice, mahinang klase, luma na. Ay nagkataon, gawa ng China. Yung nandun na napili, yung BRP Lake Caliraya nga, o tapos magagalit ang China. Ano ba tong China na to? Di ba mga kabunyog? Masyadong OA, masyadong exaggerated ang mga reaksyon nitong mga ano na to. Anyway, ginutom ako dito sa China na to. Masyadong OA. Parang gusto na lang yata bawat galaw natin ipaalam sa kanila kung okay sa kanila eh. Ano pa nila tayo? Hindi naman nila tayo alipin eh. Hindi naman nila tayo tuta. Nung panahon ni Duterte, oo, sunod-sunuran si Duterte sa kanila. Pero ibang administrasyon na to. At suportado natin ang ginagawa ng administrasyon sa bagay na yan. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan, lagi po tayong para sa ating mahal na inang bayan. Mabuhay po mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.